Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, matapos nating ipagdiwang na kinakapistahan ng lahat ng mga banal, ngayong araw ay ating inaalaala. Pinagdarasal ang mga Kristiyanong pumanaw. Taglay ang pananalig na sila'y pagkakalooban ng Diyos na kaganapan ng buhay na walang hanggan sa kanyang muling pagbabalik. Kung kaya't sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, digin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mo na buhay mula sa mga patay, ang aming pag-asa manabig sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipinalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon
upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naway lubos. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, ganon din siya sa nahabag sa may takot sa kaniya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animoy bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yao magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi tayo nagbibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noon tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. At ngayong nawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit ngayon, tinanggap na niya na tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo'y napupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko si kabubuhay ng salibutan ng aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ninyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Memento mori. Memento mori. Sabihin nyo nga sa tabi ninyo, memento mori. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin noon? Baka bigla kang bigwasan ng katabi mo. Memento mori. Remember, you will die. Tandaan mo, mamamatay ka. Sabihin niya sa katabi mo yan, memento mori. O ayaw yung nasabihin, ano? Sige, sabihin niyo pa po, memento mori. Sabihin niyo sa katabi ninyo, ayaw niyo na, no? nung una, parang ganda nun sa salitang memento mori. Pero nalaman niyo kung anong ibig sabihin, ako ayaw ko na. Pero ng kahulugan noon, remember, you will die, remember, you must die, or remember, death. Ano nga ba ang pinaalala sa atin na mga katagang iyon? Memento mori. Remember death. Remember you will die. Remember you must die. Mga kapatid, ngayong araw sa mga simbahan ay inaalaala natin ang lahat ng mga Kristiyanong yumao. Kahapon, karamihan sa mga Pilipino, dinalaw ng mga puntod ng mga yumao, nilang mahal sa buhay. Siguro may mapapasin tayong walang dumadalaw, baka ngayong araw lang dumalaw, dahil talaga ngayon ang araw ng pagunita para sa mga yumao. Pero, yung po bang mga ninuno ninyo, yung mga ninuno natin, naalala pa ba natin? Siguro yung great-great-grandparents natin, kilala pa natin. Pero yung mga magulang, lolo't lola ng ating great-great-grandparents, naalala pa ba natin?
Marahil marami na ang malang nakakaalala sa mga yumao nila mahal sa buhay. Pero bagamat marami nang walang nakakaalala, ito tandaan natin, naalala sila ng Diyos. Naalala sila ng Diyos. Kaya itong araw na ito ay araw ng pag-alaala. Pag-alaala sa mga yumao nating mahal sa buhay. Pero yung pag-alaalang ito ay pag-alaala ng may pasasalamat. Pasalamat sa marahil magulang natin na nung sila'y nabubuhay ay talagang nagsumikap at nagtaguyod sa pamilya. Sa mga magulang natin na pinagsumikapan na mahubog sa kagandahang asal pananampalatayang Kristiyano ang kanilang pamilya. Pasasalamat din sa mga kaibigan. Marahil ay wala na, pero alam nating sinamahan tayo through thick and thin. Hindi tayo iniwan. Kaya ang araw na ito hindi lamang simpleng pag-alaala sa mga yumao, kundi pag-alaala natin ng may pasasalamat sa kanila. Pag-alaalang may pasasalamat sa kanila. Memento mori. Tandaan mo, mamamatay tayo. Yung pangalawa, ito'y pagpapaalala sa atin na patuloy nating pagtibayin ang ating pananampalataya na hindi ang kamatayan na huling mararanasan natin, bagkus ang muling pagkabuhay. Kaya para sa ating mga Kristiyano, ang death ay isang parang pintuan. Pintuang nagbubukas. Kasi hindi na natin yung kamatayan, nagsara at nagbukas. Nagsara ito sa buhay natin dito sa lupa dahil namatay ang katawan. Pero bagmat ito'y nagsara sa buhay sa lupa, ito naman ay nagbukas sa pagkakataong pagkalooban tayo ng Diyos ng kaganapan ng buhay. Nagbukas para sa pagkakataong tayo ay makapiling ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga sa ating mga pagbasa, yun yung patuloy na ipinapahayag. Sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Makabeyo, dito ang isa sa pinakamatandang tala tungkol sa paniniwala ng mga Hudyo sa muling pagkabuhay. Bagamat hindi pa ganun kalinaw sa kanila itong muling pagkabuhay, pero ito yung sinimulan nilang ipahayag, paniwalaan. Kaya nga, no may mga Hudyo na mga namatay sa digmaan, itong hari ay nagtipon ng mga salapi upang ihandog sa templo at iyalay ito para sa mga yumao nilang kasamahan. Sapagkat para sa kanila, darating pagkakataon na mga yumaong ito ay pagkakalooban ng Diyos ng kaganapan ng buhay. At ito rin ang pinahayag sa ating Ebanghelyo na kung saan si Jesus ang magiging daan natin. Si Jesus ang nagbukas ng pinto. Si Jesus ang nagbukas ng pinto para sa kaganapan ng buhay na inaasam ng bawat isa sa atin.
Ang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay mabubuhay magpakailanman. Pero hindi lang ito simpleng automatic na pagkain, pag-inom, pakikibahagi sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Bagkus ito'y pagkakataon para iayon ang ating mga sarili. Iayon ang ating mga sarili sa buhay, sa aral ng ating Panginoon. Memento mori. Remember death, remember you will die. Katotohanan ng ating buhay, pero katotohanan ito ay nagbubukas sa atin ng pintuan patungo sa kaganapan ng buhay. Tandaan natin, mamamatay tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Kaya mahalaga yung panghuli habang tayo nabubuhay. Habang tayo nabubuhay, mabuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Memento mori. Remember, you will die. Kasi kung parati nating matatandaan iyan, yung bawat araw na nilalagi natin dito, yung bawat oras na meron tayo, gagamitin natin ito upang higit na makilala ang Diyos. Gagamitin natin ito upang makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gagamitin natin ito upang makapagpatawad sa mga nagkamali, nagkasala sa atin. Di pamamaraan upang makita natin na hindi natin hawak ang oras, hindi natin hawak ang panahon, hindi rin natin hawak kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pero bagamat ganon, itong paalala sa atin ng Panginoon, mabuhay tayo parati ng naayon sa Kanyang kalooban, ng naayon sa Kanyang aral, ng naayon sa Kanyang turo. Memento mori. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya alang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal.
Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ating itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa. Ang simbahang naghihintay para sa kalwalatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na hanahayag sa purgatorio naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakikilala kay Kristo, noong sila'y nabubuhay panaway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang managpapasalamat sa ating Panginoon, ang pamilya Sambito, Helen at Rolly Asperas, Juliet at Nasing de Lozada at pamilya. Kaya din para kay Carolina Lopez, nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalsug at kagalingan ni na Apolinario Catalig, Ligaya Catalig, Virginia Franco, Isaiah Gabriel de Guzman, Amelia Madraso at Ginoong Loren. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Natalia Regalado, Ono Mario, Isaias Honorio, Renson, Domingo, Natividad, Ryan, Placido, Aurora, Angelita, Mercedes, Cecilia, Mayra, Ricardo Sr., Epifania, Mario, Maria Helena, Francisco, Josue, Merlin, Alicia, Lucio, Elena, Aurelio, Felipa, Jose, Hermenegildo, Eugenio, Remedios, Zenon, Maura, Bernardo Sr., Antonio, Reynaldo Sr., Gregorio, Teodora, Epifanio, Rafael, Zenaida, Biring, Teresita, Bino, Ana, Angelica, Oliver, Florante, Silverio, at Domingo. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoon ng buhay, inahabili namin sa iyong pangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa malulhating muling pagkaboy ng iyong anak, ang aming manunubos, na nabubuhay at naghahari, magpas sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay makasakulhatian sa pili na iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ni pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan, loob namin lumalakas kayong aming natitiyak na kamatay lilipas itong aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo bukas, mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kadin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap po para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinay sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, paghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumaunaway makarating sa iyong tahanan mapayapat maningning, pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesus na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. At liwanagan sila ng ilaw na walang katapusan. Et lux perpetua lusciat eis. Amen.